Samantala, nangatwiran ngayon ang tagapagsalita ng Malacanang na sumunod lamang ito sa utos ng nakatataas sa kanya sa ginawa nitong pag-anunsyo nung Lunes ng hapon na nag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin out of delikadesa. At dahil dyan, ipinatutupad daw ang reorganization ng kasalukuyang administrasyon. TJ Mendoza sa balita. The palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. Biglang kambyo ang Malacanang sa unang anunsyo nito na nagbitiw sa pwesto ang kanang kamay ng Pangulo, si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nitong Miyerkules, sinabi ni Bersamin na hindi siya nagbitiw sa pwesto at nagulat siya sa naging anunsyo ng Presidential Communication Office o ng PCO na nag-resign siya out of delikadesa. Nilinaw naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bakit tila nauuna pa ang anunsyo ng palasyo sa pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal ng gobyerno kaysa ang pagsusumite ng mga ito ng kanilang resignation letter. Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Pero ang tanong, kilala nga ba ng palasyo ang tumawag kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabing he had to go? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Sinabi ni Castro na wala siyang alam na internal investigation ang palasyo sa mga opisyal na nabanggit na sangkot sa issue. Hindi ko po masasabi. Pinag-iisipan ko, parang wala po ang masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete at yun naman ay usual at regular. Kung may investigasyon man ani ang dapat gawin, trabaho ito ng ICI, ng Ombudsman at ng DOJ at hindi ang Pangulo. Dagdag pa ni Yusek Castro, hindi makakatakas sa investigasyon ng mga dati nilang kasamahan kahit pa nagbitiw na sila sa pwesto. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Samantala, agad namang nilinaw ng palasyo ang biro ng Pangulo sa bagong bayani event sa palasyo kung saan nabanggit ng Pangulo na may cabinet shake-up at kasama dito si First Lady Liza Araneta Marcos. Of course, our First Lady Luisa Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. Tingnan na lang po natin kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo, face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.